Ibang klase talaga ang impact ni Kai Sotto sa larong basketball dahil na rin sa maging ang mga hindi pabor sa kanyang laro ay nagagawa niyang hatakin at manood ng kanilang laro. Marami pa rin sa atin ang nag-aabang nga dito kay Kai Sotto dahil alam naman natin na kaya ni Kai na makapagbigay ng magandang laro, double-double na stats, madali sa kanya kapag ibinigay sa kanya ang green light sa opensa at malaki ang epekto sa performance ng isang player ang sistema, yung mga plays at playing time na ibinibigay ng isang coach sa isang player at nakakaapekto ito sa kalalabasan ng stats ng isang basketball player. Para sa atin, maganda pa rin ang naging laro ni Kai Sotto sa loob ng paint sa kanilang mga nakalipas na laro sa preseason at maging sa first 2 games nila sa regular season laban sa rank 2 sa panalo na Alvark Tokyo last season ng Japan B1 B-League. Tapos mas lumakas pa ngayon ng 2024-2025 season ang team ng Alvark Tokyo habang ang Koshigaya naman bagong salta sa B1 level. Inside plays ang ipinakita ni Kai Sotto sa team ng Koshigaya Alphas at kita naman natin na hindi pa nga na ilalabas o ginagamit ng Koshigaya Alphas ang tunay na lakas ni Kai Sotto kagaya ng paggamit ng Gilas team at ng Yokohama B Corsairs dito kay Kai sa kanilang mga plays. Bagong sistema at coaching style ang kinaroroonan ni Kai Sotto sa team ng Koshigaya Alphas at maging ang buong team ng Koshigaya Alphas nga rin ay nag-a-adjust pa sa Japan B1 B-League level at ang mahirap pa nga dito ay natatapat kaagad ang Koshigaya Alphas sa top teams ng liga sa Japan B1 B-League kaya naman talagang hindi ganon kadali ang makakuha ng panalo laban sa top teams ng liga sa first round. Inaasahan na natin na malakas ang susunod na makakalaban ng Koshigaya Alphas ang team ng Ryokyu Golden Kings pero magandang indikasyon na kaya ng Koshigaya Alphas na umabot sa playoffs kapag nagawa nilang manalo laban sa team ng Ryokyu Golden Kings at makikita na nga natin ang larong ito sa game day na mismo. Napansin natin na madalas o karamihan sa mga plays ng Koshigaya Alphas sa kanilang first 2 games laban sa team ng Alvark Tokyo ay may kabagalan ng konti ang pasa para dito kay Kai Sotto kapag nakapwesto na siya sa loob ng paint at ang ibig sabihin nito ay hindi siya ang number 1 option sa opensa ng Koshigaya kaya naman hinahanap pa ng kanyang kakampi ang kanilang number 1 option sa opensa at nakakadismaya para sa mga Kai Sotto fans yung maganda ang pwesto ni Kai tapos hindi binibigay sa kanya kaagad ang bola. Noong nasanay naman si Yuki Kawamura dito kay Kai Sotto at nagkaroon sila ng chemistry sa team noon ng Yokohama B Corsairs ay suwabe at sandamakmak nga rin ang combo plays nila ni Kai Sotto. Alam ni Yuki Kawamura ang kayang gawin Kai kaya naman binabanggit niya ito sa media ng Memphis Grizzlies at dahil nga rin sa combo nilang dalawa ay napansin siya ng NBA scouts. Bago pa man ang laro ng basketball sa Olympics ay nagkaroon na ng kontrata si Yuki Kawamura sa team ng Memphis sa NBA kaya naman galing sa Japan B1 B-League combo ang scouting report kay Sotto Kawamura ang isa sa nakita ng mga NBA scouts epektibo kaya naman Kawamura Zach Edey naman ang isa sa nakikita natin na gustong paganahin at gamitin ng Memphis sa ilan sa kanilang mga plays. Sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay hirap na hirap ang kalaban na pigilan itong si Kai Sotto at ito ay dahil sa sistema ni Coach Tim Cone. Ginagamit niya ng maayos itong si Kai Sotto sa loob ng paint. Narito ang kasalukuyang stats ni Kai Sotto sa Gilas team sa FIBA Asia Cup qualifiers. May average si Kai na 15.5 points at 12.5 rebounds na may kasamang 3 assists. Double-double ito, kitang-kita naman yan sa stats ng FIBA. Kapag nabigyan nga rin ng go signal itong si Kai sa team ng Koshigaya Alphas ay kaya nga rin niyang gawin ulit ang nagawa niya sa team ng Yokohama B Corsairs. Simple lang ang mensahe natin, kaya ni Kai Sotto na magkaroon ng double-double na stats sa team ng Yokohama B Corsairs, Hiroshima, Dragonflies at Gilas team. Kaya naman kapag nabigyan si Kai Sotto ng go signal sa opensa at nagkaroon ito ng kumpiyansa ay kaya nga rin niyang magkaroon ng double-double na stats sa team ng Koshigaya Alphas. Second window ng FIBA Asia Cup qualifiers, ito na ang susunod at papalapit na nang papalapit ang araw ng laro. Magiging magandang laban ang Gilas kontra sa team ng New Zealand dahil parehong malakas na team ang Gilas at New Zealand. Wala pa silang talo dito sa FIBA Asia Cup qualifiers at posible na ang Gilas ang magbigay sa kanila ng kanilang unang talo. Posible rin naman na kabaliktaran ang mangyari. Pero alam naman natin na nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Latvian at nahabol rin ng Gilas ang malaking lamang ng Georgia na kung saan parehong malalakas ang teams na ito at hindi pa kumpleto ang lineup ng Gilas. Pero Gilas team nanalo at nakipagsabayan maging sa team ng Brazil. Kung nakapaglaro si AJ Edo at Kai Sotto laban sa team ng Brazil ay posible nga na nagawa pang manalo ng Gilas kontra sa team ng Brazil at isa lang ang maliwanag, hindi na ito ang dating Gilas, mas maganda ang sistema at merong solid players itong si Coach Tim Cone.